Naranasan mo na ba ang pagmamahal ng Diyos sa iyong buhay? Naranasan mo na ba na ang kanyang pagmamahal ay tumagos sa puso mo? Nag-umapaw ito sa kanyang pagmamahal na nagbunga naman ng pagmamahal mo din sa iba at maglingkod sa kanila? Narealize ko na sobrang blessed tayo ng mga nakatanggap ng mabuting balita ng kaligtasan na sa pamamagitan nito ay nakatanggap tayo ng paglilinis at pagpapatawad sa atin ng Diyos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagbabayad ng Panginoong Hesus sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Dapat tayo ang paparusahan dahil tayo ang nagkasala, pero dahil sa habag at pagmamahal sa atin ng Panginoong Hesus ay siya ang umako ng kaparusahan upang tayo ay maligtas. At dahil sa natanggap nating pag-ibig ng Diyos, ay nagkaroon din tayo ng desire na magmahal at maglingkod din sa iba. Narealize ko na ang pinakamataas na ekspresyon ng pagmamahal sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod at paglilingkod natin. Nakita natin ang halimbawa na ito sa Panginoong Hesus na dahil sa kanyang pagmamahal sa Ama at sa atin ay ibinigay niya yung kanyang sarili upang maglingkod sa atin. Sabi sa Romans 5:8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Narealize ko na ang pagmamahal ay nakikita sa paglilingkod sa kanyang minamahal. At ang pagmamahal na pinakita sa atin ng Diyos ay walang kondisyon. Hindi namimili kung nagpakatino na ba tayo sa buhay o hindi. Ang sabi dyan ay noong makasalanan pa tayo, noong hindi natin siya hinahanap pa sa buhay natin. Sa case ko, noong nagpapasasa ako sa kalayawan ng mundo, ay namatay na siya para bayaran ng kasalanan ko at kasalanan nating lahat. Kaibigan, nakita na ng Panginoong Hesus ang lahat ng gagawin mong kasalanan 2,000 years ago. Pero minahal ka pa din niya sa paanong paraan? Namatay siya para sa iyo. Narealize ko na ang pagmamahal ay higit sa pagsasabi ng I love you. Kung hindi ang pagmamahal ay pinapakita sa pamamagitan ng aksyon. At ang aksyon na ito ay paglilingkod. Ang pagmamahal at paglilingkod ay hindi lang para sa mga taong nagmamahal sa iyo o sa mga taong naging mabuti din ang turing sa iyo. Kung hindi ang pagmamahal ay para din sa mga taong hindi kamahal-mahal. Para din ito sa mga taong hindi naging mabuti ang pagtrato sa iyo. Ang pagmamahal ay paglilingkod na walang inaantay na kapalit. Narealize ko maaaring gusto nating sumunod na maglingkod, pero ito ay mahirap. Masakit magbigay ng oras, pera at lakas sa ating kaibigan, kamag-anak, pamilya, kapitbahay o kahit pa nga sa kasama na natin sa ministry. Ang paglilingkod ay nakakapagod, nakakaubos ng oras at magastos din. Kaya nga ito yung pag-uusapan natin. Paano ba tayo maglilingkod ng kagaya ng sa Panginoong Hesus? Paano tayo maglilingkod sa paraang nakakalugod ito sa Diyos? Tapusin mo mensahe na ito upang maipakita mo ang iyong pagmamahal sa Diyos at sa ibang tao sa kapamaraanan ng Panginoong Hesus at hindi mo kapamaraanan. Accountability and prayer partnership. To foster greater commitment, we emphasize accountability. When you're held accountable, your dedication to achieving your goals intensifies. Knowing that your trusted partner will engage in regular discussions about your progress will motivate you to stay committed. Accountability also nurtures self-control, making you more mindful of your decisions and actions, as you understand you'll be answerable for them. Take action now and commit to our campaign of weekly prayer and accountability sessions with your partner to experience these benefits firsthand. Together we progress. Prayerful partners, accountable hearts. Magandang araw muli mga ka-Wordgy. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay. Sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 PM. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa ating discipleship group ay mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group,
Message nyo lang kami, type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin, mag-type lang kayo ng worship at paradala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babahagi na ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba tayo maglilingkod ng kagaya ng paglilingkod ng Panginoong Yesus? Meron lang tayong 3 point na pag-uusapan ngayon. Acrostic natin na gagamitin ay CSI. Hindi siya crime scene investigation. Kung hindi yung letter C, compassionately. S, selflessly. I, intentionally. So number 1, compassionately. Sabi, kung maglilingkod tayo na kagaya ng Panginoong Yesus, ay maglilingkod tayo na may kahabagan sa mga tao. Sabi sa Mateo 9:36 na makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat nanlulupaypay sila at nangalat katulad ng mga tupang walang pastol. Narealize ko na kaya isinakripisyo ng Panginoong Yesus ang kanyang sarili at ginawa niya ang lahat ng kanyang ginawa ay dahil iyon sa kanyang pagmamahal at habag sa mga tao. Ang motivation niya kaya siya naglilingkod ay compassion. Sabi sa Colossus 3:12, kaya nga bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magsuot kayo ng pusong maawain. Narealize ko kapag merong nahihirapan, naawa tayo. Kapag merong nawalan ng mahal sa buhay, naawa tayo. Kapag merong nawalan ng trabaho, nakakaramdam tayo ng awa sa kanila. Pero ang emotion ba na ito ay ang kompletong meaning ng compassion? Ang ibig sabihin ng binabanggit na maawain dyan sa talata o compassion sa English translation ay to suffer together or the heart that trembles in the face of suffering. Ibig sabihin, hindi ka lang basta nalungkot sa pinagdadaanan ng isang tao, kung hindi willing ka ring mahirapan para lang makatulong ka sa kanya na mapawi ang kanyang kahirapan. Yung mga compassionate na tao ay kumikilos ayon sa kanyang pagkahabag. Meron siyang ginagawa, kagaya ng ginawa ng Panginoong Yesus sa atin, na hindi siya pumayag na tuluyan tayong mawasak at maparusahan sa dagat-dagatang apoy dahil sa ating mga kasalanan. Hindi niya sinabing, problema niyo yan, makasalanan kasi kayo. Hindi, dahil sa kanyang awa, dahil sa kanyang habag, sabi niya, kikilos ako. Hindi nyo kaya maging perfect. Ako ang susunod sa mga utos na hindi nyo kayang sundin at ako magbabayad. Ako magpapakahirap, ako magsasakripisyo para sa inyo dahil mahal ko kayo at nahahabag ako sa inyo. Kaibigan, ganun yung habag. Mayroong isang prinsesa na yung kanyang anak ay may sakit. May salot kasing kumalat at nahawa yung kanyang anak. At ngayon ay malapit nang mamatay. Hindi pinapayagan ng mga doktor na lumapit yung prinsesa sa kanyang anak. Iyak ng iyak ang prinsesa habang pinagmamasdan niya yung nahihirapan niyang anak mula sa malayo. Maya-maya dumilat yung kanyang anak at tumingin sa kanya. Alam mo, naalala nung nanay na may pagkakataon na nadadapa yung kanyang anak at nagkakaroon ng sugat. At ang ginagawa niya, hinahalikan niya ito upang mapawi ang sakit na nararamdaman ng kanyang anak. At naisip niya, bakit hindi ko ito gawin ngayon? Maya-maya pa sabi ng bata, kiss me mama, kiss me. Alam mo, yung mga doktor, pinigilan nila yung prinsesa. Kaya nagdalawang isip yung prinsesa. Pero gustong-gusto niya talagang lapitan yung kanyang anak. At maya-maya pa, tinawag siya ulit ng kanyang anak. Sabi nito, kiss me mama, kiss me. Alam mo, sabi ng prinsesa, wala akong pakialam kung anong gagawin ng mga doktor. Pero ito yung request ng aking anak. Kaya tumakbo siya sa anak niyang mamamatay na. Niyakap niya ito at hinalikan at pagkatapos nun, ito ay namatay. Narealize ko ang pagkahabag ay willing kang mag-suffer kasama ng kinahabagan mo. Kaibigan, ganun ang uri ng paglilingkod na inaasahan sa atin ng Panginoong Yesus. Tinanggap natin ang pagmamahal at grace ng Diyos kaya't inaasahan niya na maglilingkod din tayo na may kahabagan at meron ding grace sa ibang tao.
Sabi sa Lucas 6:35, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo ng hindi umaasa ng kapalit at ang gantimpala ninyo ay magiging malaki. Kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya ay mabuti sa mga hindi mapagpasalamat at sa mga masasama. Grabe, ang sabi dito ay mabuti ang Diyos kahit sa mga taong hindi mapagpasalamat at sa mga taong masasama. Ito ang habag. Ito ang grace ng Diyos at ang hirap nito isabuhay. Pero sa tulong ng Diyos ay magagawa natin. Kaya kung gusto mong i-reflect ang Panginoong Hesus sa buhay mo, ay magmamahal ka ng kaaway, patatawarin mo at magiging mabuting modelo ka ng pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Ikaw ang magiging kamay at paa ng Diyos para ipadama ang pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Bakit? Kasi tulad mo dati, siya ay naliligaw at kailangan niya makilala rin ang Panginoong Hesus. Ang tunay na pagkahabag ay gagawin mo ang lahat kahit mahirapan ka, kahit mapuyat ka, kahit mabawasan ng iyong oras sa ibang pinagkakaabalahan mo, kahit lunukin mo ang iyong pride. Bakit? Kasi ayaw mo maging dahilan para matisod ng isang tao sa iyong buhay at hindi siya makalapit sa Diyos. Naalala ko yung aking accountability at prayer partner, sabi niya ay tinuloy-tuloy na lang niya ang kanyang leave nung araw ng botohan kasi meron silang mga kabataan na kailangan paglingkuran sa isang camp o retreat. Sabi ng mga kasamahan niya na konti na lang ang kanyang sasahurin, pero alam mo, para sa kanya ay okay lang kasi mas kawawa ang mga kabataan na ito kung walang gagabay sa kanila. Si Jim Elliot ay isang Amerikano na nakakilala sa Panginoong Hesus. Naging missionary siya sa Ecuador, South America. Kasama pa ang 4 na ibang missionary ay pumunta sila sa isang liblib na island para ibahagi ang mabuting balita sa mga katutubo doon. Kaya lang itong mga Indian tribe na ito ay kilala sa pagiging mababangis at ayaw nilang merong ibang tao ang pumupunta sa kanilang lugar. Ganun pa man ay inuunti-unti nila ang pakikipagkaibigan sa mga katutubo. Naguhulog sila ng mga regalo sa kanila sa pamamagitan ng isang maliit na aircraft. Meron isang katutubo doon na pumayag pa na sumakay sa kanilang aircraft. At dahil dito, naglakas loob na sila na bisitahin na ng tuluyan ang mga katutubo noong January 8, 1956. Kaya lang, nung sila ay nasa island na, ay sinalubong sila ng mga katutubo na galit at sila ay pinagpapatay. Matapos ang insidente na ito ay nakita sa diary ni Jim Elliot. Ito yung nakalagay. Nakasulat doon, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Grabe, dahil sa kanyang pagmamahal at habag sa mga katutubo, ay willing siyang ibigay lahat o mawala ang lahat, pati ang kanyang buhay para lang sa mga bagay na may eternal value. Ano yung may eternal value? Yung kaligtasan ng mga katutubo. Na-realize ko, tayong mga tao, nagmamahal lang doon sa mga taong nagmamahal din sa atin at sasaktan yung mga taong nananakit din sa atin. Pero hindi ang asawa ni Jim Elliot na si Elizabeth at si Rachel na kapatid naman ng isang namatay ding kasama ni Jim Elliot. Sa halip na maghiganti sila, ay wala silang takot na pumunta sa isla ng mabangis na tribo. At by God's grace, sila ay nakapasok at nakapagbahagi ng mabuting balita. Maraming naging Kristiyano sa tribo na ito dahil sa ginawa nila Jim Elliot at Elizabeth. Kaibigan, gaano mo kamahal ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong kaibigan, ang iyong magulang, at ang mga kasamahan mo sa trabaho? Gaano mo sila kamahal na nagbunga ng iyong pagkahabag sa kasasapitan nila kung hindi nila makikilala ang Panginoong Hesus? Na dumating ka sa point na sinabi mo na kailangan ko na magbago sa aking tahanan at sa aking trabaho upang maging epektibong patutuo ako para madala ko ang aking mga kasamahan sa Panginoong Hesus. Kasi kawawa naman sila kung hindi nila makikilala ang Panginoong Hesus. At ang isa pa, baka maging stumbling block pa ako sa kanila. Kung ikaw ay leader sa isang iyong trabaho o ikaw ay magulang, ay nagpapakita ka din ba ng habag at grace sa ibang tao?
Narealize ko na ang mas epektibo at nagbubunga ng pagbabago at pagsunod ay ang pagpapakita ng habag at grace sa isang tao kaysa sa pagpaparusa sa kanila. Ayon sa mga studies ay ang pananakot o kaya pangangako ng reward ay hindi masyadong epektibo sa mga empleyado kasi nade-demotivate daw sila sa pananakot at kapag naman nakakatanggap sila ng reward ay sandali lang din naman ang epekto nito sa kanila para magsipag ng tuluyan. Lumilipas din. Pero ang pagpapakita ng habag at grace sa mga empleyado ang siya nagmo-motivate sa kanila na ibigay ang kanilang pagmamalasakit sa kanilang kumpanya at maglingkod ng tapat. Kaya kung ikaw ay leader sa iyong church o ministry head o D-group leader at gusto mong magbunga ang iyong mga members ng pagsunod at katapatan sa Diyos, huwag mo siya takutin ng mga verse sa Bible. Nasasabihin mo sa kanya, ito'y nasusulat. Sumunod ka. Kung hindi, dudurugin ka ng Diyos. Hindi, kaibigan, ang gagawin mo ay bubugbugin mo siya ng mga verses ng pagmamahal ng Diyos sa kanya. Of course, ipapakita mo din ang consequence ng disobedience, pero ang mas bibigyan mo ng emphasis ay ang kagustuhan ng Diyos na mapabuti ang ating buhay dahil mahal niya tayo. Si Pablo, ang ganda ng sinabi niya sa 2 Timothy 2:13. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Grabe, ito ang Diyos natin, mapagmahal. May mga pagkakataon na hindi tayo nagiging tapat sa Kanya, pero siya ay tapat pa din sa atin. Ito yung grace, ito yung kahabagan ng Diyos sa atin. Kaya kung ikaw ay magulang, alalahanin mo ang mga anak mo ay hindi magbubunga ng ayon sa plano ng Diyos sa Kanya kung puro pananakot ang ginagawa mo. Effective lang yan pag maliit pa sila. Pero pag laki nila, pag sila ay nagtatrabaho na, may kaya na sa buhay, ay hindi mo na sila matatakot. Lalabanan ka na nila. Hindi mo din sila makukuha sa reward. Anak, pag ginawa mo ito, ay bibigyan kita nito. Kaibigan, kapag kumikita na sila, ay hindi ka na nila susundin. Kaya kaibigan, kung gusto mo sila magbunga, ay ipakita mo ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Ipakita mo sa kanila ang ginagawa ng Diyos sa iyo, sa kanila, at sa buong mundo. Ipapaunawa mo sa kanila ang mabuting plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ipapaunawa mo sa kanila na ang Diyos ay sumasagot ng ating panalangin. Isasama mo sila araw-araw sa pananalangin at magse-celebrate kayo sa bawat victory na ginawa ng Diyos. Ipapakita mo sa kanila na wala kayong magagawa kung hindi nyo kasama ang Diyos. Na lahat ng meron kayo ngayon ay bigay lang ng Diyos sa inyo at hindi dahil magaling ka o mataas ang iyong pinag-aralan. Ipapakita mo din sa kanila na ikaw ay gracious at mapagmahal. Narealize ko na kaya nagre-rebelde yung ating mga anak. Sasabihin nila, dami utos, dami rules, dami requirements. Kasi hindi naman nila nakikita ang pagmamahal ng kanilang tatay o nanay sa kanila. Sa kabaligtaran ay nasasaksihan pa nila ang hindi magandang ugali tuwing nag-aaway ang kanilang mga magulang. Kaibigan, ipakita mo sa mga anak mo ang compassion. Gawin ninyong core values sa pamilya, ang love, respect, at compassion na galing sa Diyos. At makikita mo, mag-iiba ang ugali ng bawat isa at magsisikap silang maglingkod sa bawat miyembro ng pamilya. Narealize ko na kaya pala si Pablo, kahit binugbog na, kinulong, pinahirapan, ay hindi tumigil sa paglilingkod. Kasi ito pala yung kanyang motivation. Sabi niya sa 2 Corinthians 5:14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Wow, ang nag-uudyok o nagtutulak para sumunod si Pablo sa Diyos ay hindi yung takot niya sa Diyos, o hindi ang natanggap niyang pagmamahal, habag at grace nito sa Kanya. Kaibigan, ang motivation natin ay dahil nakatanggap tayo ng pagmamahal at paglilingkod ng Panginoong Hesus nang walang bayad. Kaya maglilingkod din tayo ng walang inaasahang kapalit. Ang motivation natin ay yung mga taong mahal natin na mapapahamak. Yung mga taong naghahanap ng kapayapaan at security nila sa mga bagay na temporal. Ito ang motivation natin na dahil mahal natin sila, dahil nahahabag tayo sa kanila, ay paglilingkuran natin sila.
May isang babae na ang kanyang trabaho ay pagbebenta ng aliw. Nagkasakit siya, naghirap, nawalan ng bahay, at walang kakayanan na bumili ng pagkain ng kanyang 2 taong anak na babae. Iyak siya ng iyak na lumapit sa isang Kristiyano na babae. Kinuwento niya na napilitan din siyang paupahan ng kanyang anak na babae. Sabi niya na mas malaki ang bayad sa isang oras ng anak niya kaysa sa magdamag niyang pagtatrabaho sa club. At itong ginagawa niya para masuportahan ng addiction niya sa droga. Nahabag ang Kristiyano na ito sa babae at sabi nito, bakit hindi ka pumunta sa church para humingi ka ng tulong doon? Alam mo, sabi ng babae, church? Pupunta ako sa church? Ganito na nga kamiserable ang tingin ko sa sarili. Pupunta pa ba ako sa church? Di mas lalo lang nilang palalalain ang tingin ko sa aking sarili. Nakakalungkot kasi maraming taong ayaw tumapak sa loob ng church kasi nakaranas sila ng panghuhusga ng mga Kristiyano at hindi ng habag. Nakaranas sila ng pangmamaliit ng mga Kristiyano at hindi ng habag. Kaya ang tingin din nila sa Diyos ay mapanghusga at ang kanyang church ay hindi safe na lugar dahil ang mga tao doon ay ipokrito at self-righteous. Ang tingin ng mga tao sa church tuloy ay hindi isang lugar na makakatulong sa mga taong makasalanan at nawalan ng pag-asang magbago. Kaibigan, paano mo tinitignan ang mga taong nadapa sa kasalanan? Inaakay mo ba sila pabalik sa Diyos o nagiging dahilan ka pa para lumayo sila sa Diyos? Hindi na ba sila welcome sa iyong church? Hindi na ba sila welcome sa iyong pamilya? Kaibigan, magsimula ka maging instrumento ng Diyos. Maglingkod ka kagaya ng paglilingkod ng Panginoong Hesus sa iba ng may pagmamahal at habag, lalo na sa mga taong nadadapa, nanghihina at nasasaktan. Number 2, paano tayo maglilingkod gaya ng Panginoong Hesus? Hindi lang tayo magiging compassionate, kundi maglilingkod tayo selflessly. Itatakwil natin yung ating sariling mga pagnanasa. Sabi sa Galatians 5:13, ngayong mga kapatid, tinawag kayo ng Diyos upang kayo ay maging malaya. Huwag lamang ninyong gamitin ang inyong kalayaan na maging pagkakataon para sa makalamang pita. Sa halip, sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkod kayo sa isa't isa. Narealize ko na pagkatapos tayong linisin at iligtas ng Diyos ay may tendency tayong abusuhin ito. Gagawin ko na ang gusto ko kasi malaya na ako, napatawad na ako sa aking mga kasalanan. Kaibigan, totoo na ang kaligtasan mo ay hindi manggagaling sa iyong sariling mabuting gawa, kung hindi sa Panginoong Hesus na naglingkod sa iyo sa krus selflessly. Kaya ngayon, ang sinasabi sa verse ay ganun pa din. Huwag ka mag-focus sa sarili mong kalooban o sa mga gusto mong gawin sa buhay. Kung hindi, mag-focus ka na ngayon sa kung anong gusto ng Panginoong Hesus na nagligtas sa iyo. Sabi niya sa talata ay sa pamagitan ng pag-ibig ay maglingkod kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, isasantabi mo ang iyong sarili upang makapaglingkod ka. Ang ibig sabihin ay magpapakumbaba ka. Kaibigan, alam mo ba na ang servant ay ginamit sa Bible na mahigit sa 1,000 beses? Ang ibig sabihin ay sobrang big deal ito sa Diyos at kailangan ito maging big deal din sa atin. Kaya nga si Apostle Paul kapag siya ay nagsusulat, sasabihin niya yung kanyang pangalan at i-describe niya kung sino siya. Halimbawa, sabi sa Romans 1:1, Paul, a servant of Christ Jesus. Philippians 1:1, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus. Titus 1:1, Paul, a servant of God. Grabe, hindi sinabi ni Pablo na Paul, volunteer of Christ Jesus, kung hindi servant. Kaibigan, ikaw ba ay servant o volunteer? Ano ba ang kaibahan ng servant at volunteer? Ang volunteer ay namimili lang kung kailan siya magsiserve. Ang servant ay magsiserve kahit saan, kahit kailan, at kahit anong mangyari. Ang volunteer ay magsiserve pag convenient. Ang servant magsiserve dahil sa commitment. Kaya nga ang tanong, kaibigan, ikaw ba ay volunteer o servant? May nagsabi, the servant does what he is told when he is told to do it. The volunteer does what he wants to do when he feels like doing it. Kaibigan, hindi nag-recruit ang Panginoong Hesus ng volunteers kung hindi tinawag niya tayong servants. Maganda yung sinabi ni Carlton Kuhn patungkol sa kanyang church. Sabi niya,
Everyone in our church is a servant. Jesus never asked His followers to give a few hours of their day off. He did call them to give everything for the sake of the kingdom. Most church volunteers have to be cornered, coddled, and convinced that their participation won't take up too much of their time. Grabe, sabi niya sa kanilang church, lahat ay servant, walang volunteer. Nakakalungkot kasi maraming Kristiyano na kailangan makumbinsi mo sila na mag-serve. Anong sasabihin mo? Sige na, mag-serve ka na. Konting oras lang naman ito eh. Sige na. Kaya tuloy, iniisip ng volunteer, ganun talaga ang pag-serve na kailangan yung convenient naroon pa din. Na pag may bakanting oras, pwede. Pero pag magkakaroon ng conflict sa kanyang time, ay bibitawan niya ang paglilingkod. Narealize ko, ganun talaga ang mindset ng volunteers. Buti na lang ang mga taga-WOTG ay servants, hindi volunteers. Kami ay rain or shine, nagsiserve. Bakit? Kasi kami ay servant. Rain or shine, kami ay nagli-lead ng D-group. Bakit? Kasi kami ay servant. Pag hindi maganda ang trato sa amin, ay magsiserve pa din kami. Bakit? Kasi kami ay servant. May nagsabi, the church doesn't need more volunteers who give away spare time. We need servants whose lives belong to the Lord. Sabi sa unang Pedro 2:16, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. So ano-ano ba ang prinsipyo na kailangan nating malaman patungkol sa paglilingkod na tinatakwil ang sarili? Una, serving need not always be extraordinary. Sabi sa Lucas 17:7, kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, ang salitang alipin dito sa Greek ay dulos na ang ibig sabihin ay bond slave. Noong araw, ang alipin ay pinapalaya matapos ang 6 na taon. Kaya lang kapag sinabi ng alipin na ayoko pong dumaya, napamahal na po kayo sa akin at napamahal na sa akin ang inyong mga anak. Ang gagawin ng master ay dadalhin niya ito sa mga judges. Tapos dadalhin niya ito sa isang hamba ng isang pinto at ilalagay niya yung tenga ng servant at bubutasan ito. Ito ay simbolo na ang servant na iyon ay naging dulos, na ang ibig sabihin ay panghabang buhay na siya na magiging bond slave. Si Pablo, ang tawag niya sa sarili ay dulos ng Panginoong Yesus. Siya ay naging alipin habang buhay dahil mahal na mahal niya ito. Now, ang dulos dito sa istorya o bond slave ay multitasking. Siya ay nagbabanat ng buto sa pagpapastol at pag-aararo sa bukid. Ginagawa niya yung kanyang trabaho ng pag-aararo kahit mabigat at masakit sa katawan. Tapos magpapastol pa siya ng tupa. Pagkatapos magbabantay, mag-aalaga at maglilinis ng tupa. Grabe, nakakapagod to pero gagawin niya yun araw-araw sa ilalim ng matinding init ng araw. At hindi siya namimili ng trabaho. Bakit? Siya ay dulos o bond slave. Kaya kaibigan, ang paglilingkod ay hindi kailangan na extraordinary ang iyong gagawin o ikaw yung nasa limelight o mataas na posisyon. Kahit gaano pa kaliit sa tingin mo ang iyong ginagawa, ay maging tapat ka sa pinapagawa sa iyo ng Diyos dahil ikaw ay servant. Hindi ka tinawag para maging volunteer. Tinawag ka para maging servant. Maaring naboring ka na sa pag-lead mo ng D-group kasi on and off yung mga D-group members mo. Kaya tumigil ka na. O kaya naging busy ka sa work o iba pang bagay at sa tingin mo, hindi na din siya exciting. Iniisip mo tuloy, wala naman ako napapala dito. Buti sana kung magiging popular ako dito. Dapat ako yung kumakanta, dapat ako yung preacher, dapat pag ako nag-speak, nasa malaking venue at maraming tao para sikat. Kaibigan, hindi ganyan ang pagiging bond slave. Hindi kailangan na ang paglilingkod ay maging extraordinary. Kung hindi kailangan maging tapat ka kahit sa mga ordinaryong bagay lang. Dahil sa mata ng Diyos, walang maliit, walang malaki, lahat ng ginagawa natin ay extraordinary. Pangalawa, serving should be a continuous commitment. Basahin natin yung kasunod na verse sa Lucas 17:7. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Grabe, matapos ang nakakapagod na buong araw ng pagtatrabaho, ay babalik ang alipin sa bahay ng master. Marahil siya ay gutom na at pagod na.
Pero kailangan niya pa magpatuloy na magtrabaho. Hindi niya ide-demand sa kanyang master na, teka muna, pakainin mo muna ako, kararating ko lang eh. Hindi, kung may iuutos ang kanyang master, ay agad niya itong gagawin. Na-realize ko minsan ang ministry ay demanding dahil may mga hinihingi ang pagkakataon na kailangan natin mag-multitask o mag-extend ng gawain o mag-cover dahil lang isa ay wala. Hindi niya sasabihin na last week wala ka na nga eh, ako na naman ulit ngayon, sobra ka na. Hindi, ang bond servant ay sasabihin niya, Lord, may pangangailangan dito kasi yung aking kapatid ay may emergency, kaya tutulong muna ako. Dapat pahinga ko ngayon pero Lord, tutulong ako. Now, hindi ko sinasabi na huwag ka magpahinga. Ang sinasabi ko lang ay kung merong need, ay huwag na tayong magsisihan, huwag na tayong magturuan, huwag na tayong mag-away, o hindi magtulungan tayo. Na-realize ko ang bond servant ay tuloy-tuloy na nakatingin sa pinapagawa ng Diyos sa kanya. Alam mo ba ang job description ng isang bond servant? Ito yon. Do everything your master commands. Yan ang job description ng isang servant. Grabe no? Basahin natin yung kasunod na verse. Hindi ba't sasabihin ninyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan? Magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain. Grabe, galing sa initan, pagod at gutom. Ngayon naman ay magbabago na siya ng task. Magbibihis siya at magiging waiter naman. Kaya na-realize ko na ang servant ay tuloy-tuloy na paglilingkod kahit kailan, kahit saan, at kahit anong mangyari. Imagine mo ito, ano kaya ang mangyayari sa isang marriage kung sila ay maglilingkod sa bawat isa sa halip na maghanapan ng butas? Minsan sasabihin mo, ako na lang ba magbibigay lagi? Sobra na siya. Ako na lang ba ang iintindi sa kanya? Ako na lang ba ang hihingi ng sorry lagi? Dapat siya naman mauna. Kaibigan, ang servant ni Lord, bagamat nahihirapan, ay gagawin pa din kung anong pinapagawa ng Diyos. Ikaw ay servant ng Diyos para mahalin ang iyong asawa na walang kondisyon. Kaya huwag mo bilangan ng iyong asawa. Sundin mo lang ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. At siya ang bahala sa iyong asawa. Bakit ko sinabi na walang katapusan na commitment? Kasi minsan iniisip natin na tapos na yung ating trabaho kapag graduate na ang aking mga anak. Mali kaibigan, ang pagdi-disciple mo sa iyong anak ay walang katapusan. Sisiguraduhin mo na ikaw at ang iyong mga anak ay magmumultiply sa paglilingkod nyo sa Diyos. Kaibigan, kung buhay ka pa ngayon, ikaw ay servant pa rin. Maaari mag-iba ka ng lugar o mag-iba ka ng task na hinahawakan sa ministry. Pero ito yung tandaan mo, na walang servant ang pwedeng umupo at sabihin niya, tapos na yung aking tungkulin. Hindi kaibigan, walang retirement sa kaharian ng Diyos. Marami ka pang gagawin at wala itong katapusan. Pangatlo, serving involves self-denial. Tuloy natin sa verse 9. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Matapos magtrabaho ng buong maghapon, tapos pagdating pa sa bahay, nagsilbi pa sa kanyang amo, ay malamang na ang pagpapasalamat ng kanyang amo sa kanya ay isang malaking bagay. Pero ginawa ba ito ng amo? Hindi. Bakit hindi nagpasalamat ang amo sa kanya? Kasi lalabas na ang ginawa ng alipin ay utang na loob niya sa alipin at kailangan niya magpasalamat upang makabawi naman. Kaibigan, mali itong mindset na ito. Tignan mo si Job. Sabi niya sa Job 22:2, ang tao ba'y may maitutulong sa Diyos na manlilikha kahit na siya'y marunong o kaya ay dakila? Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi mo mai-impress ang Diyos dahil sa paglilingkod mo sa Kanya. Hindi siya mai-impress sa iyo dahil natulungan mo siya sa kanyang pasanin at ngayon nga ay maoobliga siya na gawan ka ng pabor. Kaibigan, hindi kailangan ng Diyos ang tulong natin. Kaya kung maglilingkod tayo ay tanggihan natin ang ating sarili na maghangad ng bayad ng Diyos sa atin dahil naglingkod tayo sa Kanya. Maglilingkod tayo sa Kanya dahil siya ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay at nagmahal sa atin. Tayo ang may utang na loob sa Kanya dahil sa ginawa niya sa krus at hindi siya ang may utang na loob sa atin. Kaibigan, i-deny mo ang iyong sarili.
Marahil nawalan ka na ng gana maglingkod kasi hindi mo nakuha ang promotion na inaantay mo. Samantalang sumusunod ka naman sa Diyos. Marahil napagod ka na maglingkod kasi hindi naman sinasagot ang kahilingan mo sa Diyos. Dapat sagutin ka niya kasi naglilingkod ka naman. Nag-serve naman ako kay Lord pero bakit wala man lang thank you? Wala man lang blessing yung asawa ko. Negative pa din hanggang ngayon, hindi pa din nagbabago. Kaibigan, tanda mo ito, na ikaw ay servant at ang servant ay maglilingkod. Sabi sa 1 Corinthians 6:19-20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Sabi dito ay binili tayo ng Diyos. Wala siyang utang sa atin dahil pag-aari niya tayo. Una, dahil nilikha niya tayo. Pangalawa, ay binili niya tayo ng kanyang dugo upang iligtas. Totoo na napiplease ang Diyos pag tayo ay naglilingkod. Pero hindi natin yung dinedemand. Lord, mag-thank you ka naman. Gawin mo ito. Kaibigan, huwag ka mag-expect na sasabihin ng Diyos sa iyo, thank you, buti na lang nag-serve ka sa akin. Yes, napiplease ang Diyos sa iyo kapag ikaw ay nagsiserve pero hindi ka magde-demand sa Kanya na mag-thank you siya sa iyo o gawan Kanya ng favor. Yes, ibibless ka niya kapag ikaw ay sumunod pero hindi ibig sabihin nun na may utang na loob na siya sa iyo. Nasasama ang loob mo kapag hindi ka niya pinagpala. Kaibigan, huwag kang mag-focus sa iyong feelings. Huwag kang mag-focus sa iyong sarili. Kung hindi mag-focus ka lang sa kung anong pinapagawa sa iyo ng Diyos bilang servant. Kaya tayo nagagalit. Kaya tayo humihinto sa paglilingkod ay pag walang nag-appreciate sa atin. Si pastor, di man lang ako binati. Hindi man lang binanggit ang pangalan ko. Isa ako sa mga volunteers. Kinalimutan ako. Kaibigan, hindi mo yan ginagawa para sa pastor o sa D-group leader o para mapansin ka. Kung hindi ginagawa mo yan para sa Diyos dahil ikaw ay servant. Kaya nga dapat tandaan natin ito na tayo ay ginawa ng Diyos para magbigay ng glory sa Kanya. At hindi siya ang magbibigay ng glory sa atin. Sabi sa Romans 8:11-35-36, sino ang nakapagbigay ng anuman sa Kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa Kanyang karangalan, magpakailanman. Amen. Sabi diyan, walang anumang bagay tayong naibigay sa Kanya para bayaran niya. Kung hindi ang lahat ng bagay ay pag-aari niya. Kaya nga ang glory daw ay sa Kanya. Kaya nga ang tanong ay anong meron ka na hindi mo tinanggap? Wala, di ba? So, ang ibig sabihin, wala siyang utang sa iyo. Tayo ang may utang sa Kanya. Totoo na kailangan natin ang words of encouragement. In fact, dapat ginagawa natin ito sa isa't isa. Pero dapat din nating maintindihan na hindi natin ito pwedeng i-demand sa Diyos o i-demand sa kahit sinong tao. Ano ngayon, kung hindi na-appreciate yung ginawa mo ng ibang tao, mas mahalaga ba yon kaysa ipagpatuloy mo ang paglilingkod mo sa Diyos? Tandaan natin ito. Serving need not always be extraordinary. Serving should be a continuous commitment. Serving involves self-denial. At ang pang-apat, serving brings fulfillment. Ang paglilingkod ng selfless ay nagdudulot ng fulfillment. Sabi sa Lucas 17:10, ituloy natin yung pagbasa, ganon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Maring iniisip natin na para lang ito sa mga alipin doon sa parable. Pero tingnan mo, sabi ng Panginoong Yesus, ganon din naman kayo. Ibig sabihin, tayo din. Kailangan nating makita na ang identity natin ay hindi lang tayo saint, hindi lang tayo anak ng Diyos, o hindi tayo din ay servant. At dahil dito ngayon, pinapakita sa atin ng Panginoong Yesus kung paano tayo magiging selfless na servant. Sabi rito sa talata, matapos gawin ng alipin yung napakatinding trabaho, ay sasabihin niya pa, kami ay mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Kaya nga, ang tanong kaibigan, matapos ka ba maglingkod sa Diyos at sabihin natin napakarami mong na-accomplish talaga?
ay kaya mo bang sabihin na hindi ko po kailangan ng thank you, hindi ko po kailangan ng papuri sapagkat ginagawa ko lamang po ang tungkulin ng isang alipin. Kaibigan, ganito ang servant na merong fulfillment. Masaya na siya dahil privilege ang maglingkod. Doon pa lang sa pagka-accomplish niya noong pinapagawa ng Diyos sa kanya, ay fulfillment na yon. Kaya mapansin siya o hindi, ay wala siyang pakialam. Kaya ma-reject siya o hindi, ay wala siyang pakialam. Kahit mapagod siya, kahit mapuyat siya, ay okay lang dahil privilege ang mag-serve. Lord, salamat at ginawa mo akong servant. Lord, it's a privilege. Sabi ni Lord Sunny, you know you're a servant by how you act when you're treated like one. Kaibigan, paano mo malalaman kung ikaw ay merong attitude ng isang servant? Depende sa kung paano ka magre-react kapag tinuring kang servant ng ibang tao. Paano ka ituturing na isang alipin kapag walang nagpapasalamat sa iyo? Walang recognition. Magagalit ka ba? Halimbawa, kung ikaw ay usher, sasabihin mo ba, asama naman ng taong ito, hindi ako pinansin, minaliit niya ako, siya na nga tinutulungan ko, hindi niya pa ako kilala? Kaibigan, kung patuloy ka magmamahal kahit inapi ka, kahit hindi ka mapansin, patuloy ka maglilingkod, ikaw ay may servant heart. Yan ang dalangin ko na kapag merong gustong mag-join sa atin dito sa WOTG, sa worship service, D-group at sa kahit anong ministry, ay wala silang makita ng mga superstar complex. Kung hindi ang makikita nila ay mga team ng mga servants na naglilingkod ng walang kondisyon, na nagmamahal ng walang kondisyon, na wala tayong inaantay na kapalit sa ating paglilingkod. Sabi sa 1 Corinthians 13:4, love is not self-seeking. Narealize ko ang kabaliktaran ng love ay hindi hate. Kung hindi ang kabaliktaran ng love ay selfishness. Palaging pag-iisip sa sarili. Kaya nga, yung kapangyarihan ng pagmamahal ay lumalabas kapag tayo ay nagsiserve selflessly. Sabi ni John Bunyan, you have not lived today until you have done something for someone who can never repay you. And lastly, paano tayo maglilingkod na gaya ng sa Panginoong Yesus? Intentionally. Sabi sa John 12:26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naroroon ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Sabi sa talata ay ang sino mang naghahangad na maglingkod sa Panginoong Yesus ay dapat sumunod sa Kanya. Ang pagsunod sa Kanya sa araw-araw ng ating buhay ay hindi madali. Madali tayong madistract sa ibang bagay at mawala yung ating focus sa Diyos. Kaya kailangan nating maging intentional. Kailangan nating maging intentional na hingin sa Kanya ang Kanyang direksyon araw-araw. Maging intentional na kausapin siya araw-araw. Maging intentional na isama siya sa ating buhay, sa ating mga desisyon. Ang paglilingkod na intentional ay pagbibigay ng panahon sa gawain at pagbibigay ng panahon sa mga taong dinadala sa atin ng Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus ay busy sa kanyang ministry araw-araw. Subalit intentional siya sa pagbibigay ng panahon sa mga taong kailangan niyang iligtas. May 2 bulag noon na sumisigaw na tumatawag sa kanya. Alam ng mga tao na busy ang Panginoong Yesus kaya pinipigilan nila yung mga bulag para hindi nila maistorbo ang Panginoong Yesus. Pero tingnan mo, anong ginawa ng Panginoong Yesus? Sabi sa Mateo 20:31-32, pinagsabihan sila ng mga tao at pinatahimik, ngunit lalo lang silang nagsisigaw. Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Tumigil si Jesus, tinawag sila, tinanong, ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo? Ang ganda ng ginawa ng Panginoong Yesus. Tumigil siya, nagpaistorbo siya, at nagtanong siya, anong gusto nyong gawin ko sa inyo? Makikita natin dito ang puso ng Panginoong Yesus na intentional sa lahat ng kanyang ginagawa. Alam niya na may mga taong nangangailangan ng kanyang pagmamahal at pagliligtas, kaya kailangan niya silang bigyan ng panahon. Kaibigan, may kilala ka bang tao na sobrang busy niya para maistorbo ng ibang tao? O maaring may impression ka din sa sarili na ikaw ay hindi pwedeng maistorbo dahil sa iyong schedule.
na mas importante ito kaysa sa ibang tao. Kaibigan, ako ay guilty din dito kasi nakwento ko sa inyo noon na merong nakilala yung aking asawa doon sa coffee shop. Tapos pinakilala niya rin sa akin. At alam ko na sinasabi sa akin ng Diyos na ibahagi ko yung mabuting balita sa kanya. Kaya lang, sabi ko, busy ako kasi kailangan ko matapos yung ginagawa kong message. At nung nakaalis na siya, ay narealize ko na hindi ako ganun ka-intentional na maglingkod kagaya ng ginagawa ng Panginoong Yesus. Kaya sabi ko, Lord, pag nagkita kami ulit ay ibabahagi ko na sa Kanya mabuting balita. Hindi pa kami nagkikita hanggang ngayon, pero buti na lang by God's grace ay nag-share ang aking asawa ng mabuting balita sa Kanya nung sila ay nagkita ulit. Isa sa nakakamangha sa Panginoong Yesus ay ang Kanyang focus sa Kanyang mission. Kahit kailan ay hindi niya nakita na ang mga tao ay naging distraction sa Kanya. Kung hindi nakita niya ang mga tao at sitwasyon na isang divine opportunities para makapag-minister sa kanila. Na-realize ko may mga pagkakataon na tayo ay sobrang busy, sobrang focus sa mga bagay na kailangan nating gawin. Focus sa mga responsibilities at minsan nakikita natin na ang mga tao ay interruption sa ating mga kailangan tapusin. At pag nangyari yon, nami-miss natin yung katotohanan na tinawag tayo ng Diyos para maglingkod sa mga tao at ang ministry natin ay ang mga tao mismo. Now, itong isipin natin, ang Panginoong Yesus ay hindi nag-serve lang nung nandun na siya sa krus, kung hindi habang papunta pa lang siya sa krus ay nagsiserve na siya sa mga tao. May mga plano siyang binago, may mga plano siyang na-delay. Marahil may mga activity din siya na mga hindi nagawa dahil sa mga biglaang pangangailangan ng mga tao. Pero ang mga ito'y ginawa niya pa din at sa dulo ng kanyang ministry ay nagawa niya pa rin ang dapat niyang tapusin doon sa krus ng Kalbaryo. Kaibigan, ganun siya ka-intentional. At kung gusto mong maglingkod, ay maglingkod ka kagaya ng Panginoong Yesus na intentional. Nais kong ibahagi sa inyong isa nating kapatid na naging intentional sa kanyang paglilingkod kahit pa nga merong mga balakid. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si John Richie Gaila at gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento tungkol sa paglilingkod. Alam mo, paglilingkod po ay isang mahirap na gawain. Kailangan po dito ang pagbubukas o paghahangad ng pagiging bukas palad upang matugunan po natin ang mga inuutos sa atin ng Panginoon para sa iba. Upang makapaglingkod tayo ng tama ayon sa kanyang kaluguran. Alam niyo po, maraming humahadlang sa ating pagnanais na paglilingkod. Tulad ko po, ako po isang PWD or person with disability. Putol po ang aking kaliwang paa. At akala ko po ay ito'y magiging hadlang talaga upang hindi makapaglingkod sa Panginoon. Pero ako po nagpursigi at ito po ay hindi naging dahilan upang hindi ako makapaglingkod sa Panginoon. Ako po ay nanalangin. Talaga po nanalangin ako. Lord, saan mo ako gustong dalhin upang makapaglingkod ako sa iyo? Sa aking kinaaniban na samahan, ako ay tinanggihan dahil nga sa aking kapansanan. Pero yung pala ay hindi yun ang kaloob ng Panginoon, kundi ako ay dinala niya sa WOTG o sa Word on the Go ni Brother Mike. Nang mapanood ko po ang video ni Brother Mike, ako po ay nag-comment lamang ng join and lead. At ako naman po ay kanya agad tinanggap, napasama sa kanyang grupo, ipinasok sa leadership training, at naging group leader. At doon ko na-realize na ang gawain sa Panginoon ay mahirap. Kailangan pala lagi siyang kasama. You will seek Him, you will ask Him for help. Dahil kung hindi mo ito magagawa ng maayos. Lalo pa po nung pangyayari na yon, nung panahon na yon ay COVID. So talaga pong ang dami pong may anxiety na members ko, talaga nalulungkot sila, di na alam kung anong gagawin. Alam niyo po, dahil sa mga pangyayari niyan, natutunan ko pong isuko kay Lord ang buhay ko. At dahil po diyan, He provided me everything na kailangan ko. Pinagkatiwala ko po kay Lord, pati ang aking mga gawain. At dahil po diyan, ako yung kanya pong ginawang coordinator ng Biblical Foundation, admin ng WOTG, pati na rin po ang upline programs tulad ng Letters to Heaven, Conversation with Jesus, pati na ang worship service at harana para kay Jesus ay pinagawa po sa atin ng ating Panginoon. Alam na po, kahit madami siyang pinapagawa sa akin, pero siya mismo gumagawa ng paraan upang ito'y mapagaan at matugunan ko at magampanan ang mga utos niya
sa atin. Pag inuna po natin si Lord, nako, siya po mismo ang gagawa ng paraan. Pero ito po naman ay nagagawa ko dahil sa aking pagpapalago sa aking sarili. Huwag po tayo makukontento na tayo po ay nagsisilbi na ay okay na. Hindi po, kailangan po natin magpatatag tulad ng pagbabasa ng Bible. Ako po mismo ay meron akong Bible study rito sa bahay 2 times a week bukod pa po sa D-group. At meron po akong devotion every day tuwing alas 5 ng umaga. At yan po ang nagbibigay sa akin ng lakas. At of course, quiet time. Malaking tulong po para makipag-usap sa Panginoon. May time ako lagi upang magawa ang pinapagawa sa akin ng Panginoon. Dahil lahat naman ng ito ay galing din sa Kanya. Ang oras ko, ang talento ko ay galing sa Kanya. Ang mga blessings, kaya binabalik ko lamang sa Kanya at pinagyayaman ang mga pinagkaloob niya sa akin. Alam niyo po, ang pagiging kasapi ko ng D-group ay talagang siya po ang nagpatatag sa akin. Dahil sa palakasan na ginagawa namin doon. Naging inspirasyon ko po ang aking mga kasamahan doon, lalo na kay Brother Mike na nag-push sa amin upang mapalalim ang aming relationship kay Lord. Panalangin ko kay Lord, kung bibigyan pa ako ng blessing, ay yung hindi mababawasan ng time ko sa Kanya para lagi siya ang una lagi sa buhay ko. Maraming salamat po. Salamat sa iyo, Brother Jan. Si Brother Jan, sa tulong ng Diyos, ay hindi pinanghinaan ng loob kahit pa nga siya ay may kapansanan. Malayo sa kanyang pamilya, hindi rin siya makauwi sa Pilipinas at hindi siya pwedeng magtrabaho sa Qatar dahil nga sa kanyang kalagayan. Kaibigan, ang daming dahilan para mag-focus siya sa kanyang problema at hindi pansinin ang paglilingkod sa Diyos. Pero by God's grace, siya ay naging intentional sa kanyang paglilingkod. At dahil dito, nakita niya kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Sabi sa Galatians 6:9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaibigan, maging intentional ka din sa paggawa mo ng alagad. Nawang tanong, paano ba tayo magiging intentional na disciple-making leader? Una, lead by example. Bago ka maging isang leader, kailangan ikaw muna ang naghahanap sa Diyos, natututo at sumusunod sa Kanya. Kaya kung titignan natin ang ating model, ang Panginoong Hesus, ay nakita natin sa Kanya yung pagiging humble sa pagsunod sa Kanyang Ama. Sabi sa Philippians 2:5-8, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Hesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Grabe, kung ang Panginoong Hesus kahit na siya ay Diyos, ay hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, binitawan niya ang pagiging kapantay ng Diyos. At kung ito ay ginawa niya, ay magagawa din nating sabihin, hindi ako ang bida, hindi ako ang superstar sa D-group, o hindi ako ay tagasunod lang din ng Panginoong Hesus. Kaya nga, ang isang discipler ay nagpapadisciple din. Nagpapakumbaba siya na maging accountable sa kanyang D-group leader. Pangalawa, ang intentional na D-group leader ay practicing unconditional love. Kaibigan, mahirap mag-disciple kahit pa yan ay online. Nangangailangan pa rin yan ng time, nangangailangan ng pag-aaral, nangangailangan yan ng pagpapakumbaba at pagtsatsaga. At darating yung araw, susuko ka kapag nahirapan ka na. Kaya dapat mong malaman na ang totoong nagsusustain ng iyong ministry ay ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. At pagmamahal mo sa Kanya at pagmamahal mo din sa iyong mga D-group members. Kung wala yung malalim na pagmamahal mo sa kanila, ay siguradong susuko ka at siguradong i-give up mo sila kapag naging busy ka sa iyong trabaho o ibang bagay. Siguradong isusuko mo sila pag nagkaroon ka ng problema sa buhay. Kaya kaibigan, mahalin mo ang iyong mga dinidisciple gaya ng pagmamahal sa iyo ng Panginoong Hesus. Sabi sa Mateo 22:37-39, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
Pangatlo, teach God's Word. Ituturo mo sa kanila ang lahat ng direksyon na sinasabi ng Diyos sa iyo mula sa Kanyang salita. Ihilingin mo sa banal na Espiritu na ipaliwanag sa iyo, tulungan ka na mai-apply ito sa iyong buhay bago mo ito maituro sa iyong mga T-group members. Kaibigan, tandaan mo na kapag hindi mo ito gagawin, ay maliligaw ka rin. At hindi pwedeng mag-akay ang naliligaw sa ibang tao kasi parehas kayong maliligaw. Kaya kaibigan, sisiguraduhin mo na yung tinuturo mo ay galing sa salita ng Diyos at ito mismo ang ina-apply mo sa iyong buhay. Sabi sa mga awit 119:105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Pang-apat, join hearts in prayer. Kaibigan, kung gusto mo na magtagumpay ang iyong ministry, bigyan nyo ng priority ang panalangin sa bawat isa. Ang panalangin nyo ang magbibigay ng kalugaran sa Diyos. Kaya nga importante rin yung ating accountability and prayer partnership. Bilang leader ay sisiguraduhin natin na ang ating mga member ay nagiging accountable sa bawat isa sa pamagitan ng pananalangin. Bakit? Ang pananalangin sa bawat isa ang magbibigay sa atin ng kagalingan at kalakasan. Sabi sa Santiago 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. At ang panghuli ay serve together. Kung ikaw ay leader ng D-group, ay encourage mo ang iyong mga members na mag-serve kayo na magkakasama. Ito yung magpapalago ng relationship nyo sa bawat isa kapag kayo ay nagsiserve na magkakasama. Isa sa mga idea na pwede nating gawin para makapaglingkod na magkakasama ay mag-volunteer tayo ng isang Sunday. Halimbawa, yung D-group natin ang naka-assign para magbahagi ng mabuting balita sa mga magko-comment sa ating messages sa YouTube at sa Facebook. Na-realize ko, ang pagdilingkod ay commitment. Kaya kailangan tanungin natin ang ating sarili. Sino ang ating pinagdilingkuran? O kanino tayo committed? Maring sinasabi mo, hindi na lang ako magko-commit kahit saan para safe. Kaibigan, sa totoo lang, ay nagko-commit ka na ngayon. Kung hindi sa Diyos, ay sa ibang bagay. Maring committed ka sa iyong sports. Maring committed ka sa panonood mo sa paborito mong sports team. Maring committed ka sa iyong trabaho. Maring committed ka sa iyong bahay. Maring committed ka sa pagpaparami ng iyong pera. Maring committed ka sa iyong TV shows. Talagang hindi po pwedeng lumiban. Maring committed ka sa iyong mga hobbies. O kaya maring committed ka sa iyong political parties. O kaya committed ka sa iyong kalayawan. Committed ka sa iyong edukasyon. Committed ka sa pagkain mo ng mga gusto mong kainin. O kaya committed ka sa iyong kotse, sa iyong motorsiklo, pero ang masakit ay hindi ka committed sa mga bagay na merong eternal value. Hindi ka committed sa mga bagay na importante sa Diyos at lalong hindi ka committed sa Diyos. Kaya kaibigan, maging intentional ka sa paglilingkod mo sa Diyos simula ngayon. May nagsabi, being intentional means making conscious choices rather than simply going with the flow. Maring kinausap ka ng Diyos at alam mo na tinatawag ka niya ngayon upang isuko ang buhay mo sa Kanya at maglingkod. Sabi sa Ephesians 1:13-14, sa pamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Kaibigan, manampalataya ka sa Panginoong Yesus na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan at ngayon din ay bibigyan ka niya ng kaligtasan. Bibigyan ka din niya ng banal na Espiritu na mananahan sa iyo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo at siya din ang tutulong na maging compassionate ka, maging selfless at intentional sa iyong paglilingkod sa Diyos. Kahit nasan ka, ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Panginoong Yesus sa pamagitan ng panalangin. Sabihin mo ito, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus. Ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso.
Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Maglilingkod po ako sa inyo simula ngayon. Maraming salamat po at isang araw ay makakasama kita sa langit. Salamat din sa banal na spirito na binigay mo sa akin ngayon, na tutulong sa akin upang magtagumpay na tuparin ko ang layunin mo para sa buhay ko. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at padadalan namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, ay iwan ko ito sa inyo. Kanina sabi ko, kung maglilingkod tayo, hindi tayo magde-demand ng thank you o kapalit o bayad. Tama yon. Pero tignan mo kung anong gagawin ng Diyos sa mga taong tapat na naging servant. Hindi volunteer ha. Sabi sa Lucas 12:37, mapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihi siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Sabi dito, mapalad, blessed ang aabutang nagbabantay. Ang ibig sabihin, faithful ang servant na ito. Hindi niya alam kung kailan ang balik ng master niya, pero nag-aantay siya ng walang tigil at nagbabantay. Ang ibig sabihin, patuloy siyang naglilingkod, patuloy niyang pinapalago yung kanyang sarili, pinapalago yung kanyang abilidad at kaalaman sa Diyos, pinapalago niya ang pagmamahal niya sa Diyos, pinapalago niya ang lahat ng binigay ng Diyos sa kanya, simula sa kanyang talent, spiritual gifts, pamilya, trabaho, ministry, discipleship group at iba pa. Sinisigurado niya na binibigay niya yung best niya sa lahat ng area ng buhay niya para masunod ang purpose ng Diyos. Ang asawa niya, mga anak niya, sinisikap niyang makilala si Lord at lumago. Sobrang tapat siya. Tapat niya itong dinidisciple. Now, pag naabutan ka ng Panginoong Yesus sa ganyang kalagayan, anong gagawin niya? Sabi diyan, ikaw ay papaupuin niya at ipaghahanda ka niya ng pagkain at pagsisilbihan. Grabe! Ito talaga yung puso ng Panginoong Yesus, ang maglingkod. Kahit pa nga siya ang ating hari, siya yung ating manlilikha. Imagine mo, ang Panginoong Yesus mismo ang maglilingkod sa iyo. Now, ito pa yung exciting part para sa mga tapat na servant. Sabi sa susunod na verse, laktaw tayo sa 44. Sabi sa Lucas 12:44, sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Imaginein mo ito. Gaano kaya kalaki yung 1 million part ng pag-aari ng Panginoong Yesus? Grabe, sobrang dami nun na ipapamahala sa iyo. Kaya lang, hindi niya sinabi dyan na 1 million part lang. Anong sabi? Lahat. Imaginein mo, gaano kalaki at karami pag sinabing lahat ng pag-aari ng Panginoong Yesus. Kaya kaibigan, siguraduhin mo na maging tapat ka na servant ng Panginoong Yesus. Be compassionate, be selfless, and be intentional. Oo, nahirapan ka ngayon, pero hindi mo mai-imagine ang hinanda ng Diyos para sa iyo sa langit pagdating ng araw. God bless.